Sneak peek na nilabas nila itong mga nakarang araw. So sa sneak peek number 1, pag-uusapan natin dito yung bagong defense at saka yung bagong siege machine. Yung bagong defense, ang tawag dito is multi-gear tower. So magagamit natin itong multi-gear tower kapag na-upgrade na natin o nag-gear up na natin yung ating cannon at saka yung ating archer tower. Pagkukumbine natin itong dalawang gear up na defense, technically para lang siya naka-gear up na archer tower or cannon. Pwede natin siyang i-switch sa long range at saka pwede natin siyang i-switch sa short range. So kapag long range, mas mababa yung damage niya. Kapag short range naman, mas mataas yung damage niya. So yung bagong siege machine naman, ang tawag po dito is Troop Launcher. Ang max level nito sa current level is level 4. Para lang itong siege barracks. Ang pinagkaiba lang nila, yung siege barracks, naka-stay put lang siya, tapos naglalabas siya ng mga reinforcement o ng mga troops. Unlike dito sa troop launcher, ibinabato niya yung mga barrel na may mga laman na troops. At yung mga laman na troops itong barrel na to, naka-indicate dito sa ating window. Meron itong laman na isang giant, 2 barbarian, 4 na archer, tapos 2 wall breaker. 7 times itong magbabato, depende kung nasaan nakasamon yung mga troops natin. So pagtapos nitong itapon yung mga troops na sa salba ng barrel, doon pa lang lalabas yung ating mga clan castle troops. Parang ganun lang din sa siege barracks. Sa pinagkaiba lang, tinatapon nito yung mga troops papunta ron sa ating mga army. Hindi na siya parang siege barracks na maglalakad yung mga troops papunta dun sa mga buildings o mga defense ng kalaban. May mga nababasa ako na sinasabi nila na much better pa rin daw yung siege barracks compared dito sa troop launcher. Pero depende pa rin talaga yan kung anong attack strategy yung gagamitin natin. And I think maganda rin itong troop launcher na to, lalo na kung mass army yung gamit natin. Hindi ka mawawalan ng mga reinforcement na malapit agad doon sa defense kung saan nandun yung ating mga army. Napakaganda nun, di ba? Napakalupit. Pero isa pang malupit, di pa nga ako nagta-Town Hall 16. Malapit na naman mag-Town Hall 18, di ba? Sa sneak peek number 2, lumabas na naman yung mga bagong equipment. So, hindi ko pa nga nakukumpleto yung mga equipments na yan. Hindi ko pa naman max level yung blacksmith. Tapos meron na naman mga bagong equipments, di ba? So, wala talaga siyang katapusan. Never ending upgrade talaga itong Clash of Clans. Kaya maraming players pa rin na naglalaro nitong Clash of Clans dahil sa patuloy na update nito. And dalawa lang yung ending result niyan kapag never ending upgrade yung isang game. Sa either mapagod yung mga naglalaro. Pangalawa, is ma-challenge pa sila lalo na laruin ito dahil marami yung iba na gusto talaga nila nag-update talaga yung game, maraming bago, naghihintay sila ng bago. Lalo na yung mga naka-max base na talaga. So sa mga hindi naman naka-max base, sa mga bagong naglalaro pa lang ng Clash of Clans, good thing din ito kasi marami silang may experience na hindi na-experience yung mga dating player ng Clash of Clans. Napakaganda pa rin na tuloy-tuloy na nag-update, nag-upgrade itong Town Hall at saka itong Clash of Clans. Bali yung bagong equipment na nilabas sila ngayon is yung tinatawag na Metal Pants. So nagkakamali, ito yung unang equipment na nadagdag sa Minion Prince. So yung Metal Pants, once na ginamit natin o inactivate natin ito sa Minion Prince, meron na itong tinatawag na damage reduction. Bagay na bagay itong damage reduction na ito sa Minion Prince dahil air unit siya, napaka-vulnerable niya sa mga air defense, especially sa mga traps, lalo na yung Seeking Air Mine. Kung meron siyang damage reduction, so may chance na ma-prevent ng Minion Prince na mamatay siya kaagad sa mga traps pa lang at saka sa ibang air defense. So magiging medyo tanky siya once na inactivate natin or in-equip natin itong equipment na to sa Minion Prince. Napakaganda rin itong equipment na to kahit hindi ko pa nasusubukan. Nakikita ko pa lang dito sa preview. Alam kong magiging napakagandang meta na naman ito. Yung pag-upgrade ng wall, lalo na kapag full yung ating storages, medyo inconvenient din kapag yung nag-upgrade ka ng wall ng paisa-isa yung top natin. Pero dito sa bagong feature na aabangan natin na ilalabas dito sa Clash of Clans, pwede na nating may upgrade yung ating walls gamit yung upgrade more button. Unlike dati na kapag nag-upgrade tayo ng walls, isa-isa nating tinatap yung mga walls para ma-upgrade siya. Kailangan pa natin i-click yung walls individually. Like dito sa upgrade more button, once na i-click natin ito, meron itong button na nag-i-indicate kung magkano yung kayang abutin ng ating mga resources. Ganun siya kaganda itong upgrade more button ng mga walls na idadagdag nila ngayon sa Clash of Clans. Para naman maging kapaki-pakinabang itong mga league medals na nakuha natin sa Clan War League, nagkaroon na naman ng bagong option kung saan na naman natin ito gagamitin. Ito ay yung mga epic equipment. Kung hindi natin kayang mag-spend ng gems para makabili ng mga epic equipment, makukuha naman natin itong epic equipment na to dito sa League Shop. Which is para sa akin napakagandang chance nito para sa mga wala pang equipment kagaya ko. Hindi ko lang alam kung random ba nagpapalit-palit ito sa League Shop or lahat ng epic equipment idadagdag nila dito sa League Shop. I hope sana soon lahat ng epic equipment ilagay nila ito sa League Shop para may chance naman magkaroon ng epic equipment yung mga player na wala pa nito. Isa pa sa mga susunod na abangan natin dito sa Clash of Clans
ay tinatawag na Alchemist. Sa Helper's Hat, makikita natin meron tayong bagong units dito. Once na inactivate natin siya, ang trabaho nito ay i-convert yung mga resources natin sa specific na resources na kailangan natin. Yung ating mga gold, elixir at dark elixir, yun yung mga i-convert niya. Habang pinapataas natin yung level nito, pataas ng pataas yung amount na kaya niyang i-convert. Ganun siya kaganda, di ba? Kahit ano na yung i-farm natin na resource, pwede na natin itong i-convert. And sa tingin ko magiging isang napakagandang features ito, lalong-lalo na sa Dark Elixir. Compared kasi sa Gold at saka sa Elixir, Dark Elixir yung may pinakamaliit na chance na makakuha tayo ng loots. And para sa akin, yung Dark Elixir, isa yun sa mga basic resources na pinakamahirap i-farm dito sa Clash of Clans. Bali, magiging malaking tulong talaga itong Alchemist na to. Once na pwede na natin siyang i-activate dito sa ating Helper's Hat. Isa rin to sa mga predict ko talaga na balang araw i-update nila na magkaroon ng conversion ng mga resources through different resources. And nangyari na nga, 'di ba? Isa pang benefit nito ay para ma-balance din natin yung mga resources natin sa ating mga storages. Halimbawa, full na yung Dark Elixir natin, tapos wala na tayong gold, wala na tayong elixir. Pwede natin i-convert yung ating Dark Elixir para maging ibang resources. Para once na nagluluts tayo o nagpo-farm tayo, yung mga resources na makukuha natin, wala siyang tapon, hindi siya masasayang, mapapasok pa rin siya sa ating mga storages. So para sa akin, isa itong Alchemist sa pinaka-the best na update na ilalabas nila ngayon sa Clash of Clans. May benefits kahit sinong player ng Clash of Clans dito, mapabago man or luma. Ikaw ay ito na yung mga nagustuhan mong bagay na ilalabas nila ngayon dito sa Clash of Clans ngayong February. Pwede mo i-comment sa baba at pag-usapan natin yan. Ako personally, ang pinaka-nagustuhan ko talaga dito is yung Alchemist na magko-convert ng mga resources to different specific resources na kailangan natin. Gustuhan nyo po ba itong video na to? Kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, pwede nyo po i-comment sa baba. At huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin notification bell button para mag-update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.